Hi everyone! Magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat. So, welcome to Leluna Taro. So, for tonight, mm, meron tayong exciting topic on our pick a card reading. So, again, we have two piles. So, pile number 1 and pile number 2. So, first of all, strictly reminder, guys, we don't want to wish any ill, ha? Dito sa reading natin ngayon, okay? So, titingnan lang natin kung ano yung messages, kung may makukuha ba tayo. Okay? So, simulan na natin. Ang topic natin for tonight, what is your ex karma? The one that hurts you. So, ano ba ang karma ni ex? Ha? Ano bang judgment niya? Ano ba yung makukuha niyang balik or outcome dun sa ginawa niya na pananakit sa'yo? Okay? So, again, this is pile number 1, pile number 2. So, meditate kayo, guys. Kung anong pile yung sa tingin ninyo na mag-resonate kayo. Pile number 1, pile number 2. Okay, sige. Pili na kayo. Okay, kung nakapili na kayo kung anong pile ang pipiliin ninyo kung magre-resonate kayo, mag-i-start na ako kay pile number 1. Pile number 1. Magandang gabi sa'yo, kumusta ka? So, tingnan natin kung ano ba ang karma ng ex mo na nanakit sa'yo. So, mix of oracle card, tarot card, and advice. Okay? Tingnan natin. Ano bang karma ni ex? Ha? Okay, start na tayo. On your first card, you have the moon. May nakikita ko dito, siguro pile number 1, ikaw ay water sign, Scorpio, Pisces, Cancer. You could be a female or a male person. Okay. So, ang una nakikita ko dito, ang karma ni ex, it could be na lahat is hidden sa kanya. Okay? So, siguro kung itong ex mo na to is type of a guy na a very controlling person and gusto niya is alam niya kung ano yung nangyayari sa paligid, alam niya kung ano yung scenario na pwedeng mangyari para at least nakakapag-prepare siya. And it could be meron akong narinig na yung mga malalapit sa kanya is keeping a secret. May itatago sa kanya. Okay? Or meron din akong nakita dito na kung magkakaroon man siya ng partner, itong ex mo na to, this woman or this man na magiging partner niya sa mga susunod na araw is magiging shady. Okay? Hindi magiging truthful sa kanya. So, yun ang nakukuha ko. Okay. Kung dati intuitive siya, pwedeng
or spiritual person siya and meron siyang gift, pwede nga mangyari is ma-block. Okay, ma-block yon. And magiging clueless siya sa mga nangyayari lahat, sa mga nangyayari sa paligid. Okay. And I see na kung ano yung ginawa niya sa'yo, kung sinaktan ka man niya, there is someone na magbabalik sa kanya nung emotions or nung intensity nung pain na ibinigay niya sa'yo. Okay? Again guys, we don't want to wish any ill ha sa person na yon, kung sino man yon, pile number 1 na nanakit sa'yo. Pero yun ang nakikita ko, okay? So, tingnan pa natin. 9 of Wands. So, it could be a fire sign, Sagittarius, Leo, and Aries. So, meron ako nakikita dito na itong person na nanakit sa'yo, isa sa mangyayari or magiging karma niya is hindi siya magiging handa. Okay, so kung dati prepare siya palagi sa mga nangyayari, katulad ng sinabi ko kanina, ngayon magiging ano siya, kung guarded siya before, magiging ano siya, mawawalan siya ng shield or lakas ba. Okay, I hope naintindihan nyo pa number 1 kung ano ibig ko sabihin. And meron ako nakita dito na yung pagiging ano niya, pagiging ano nga ba to? Yung ma-willpower na person, pagiging persevere. Okay? Hindi na mawawala yon, kumbaga papanglaw yung or lalamlam ang buhay nitong person na to. And kung leader din siya or he or she is a kind of a person na matalino or magaling sa lahat ng bagay, malilesen yung skills niya na ganon. Pwedeng ganon ang mangyari pa number 1. Pero meron akong nakita dito pa number 1 na meron siya makikilalang girl. Meron siya makikilalang girl na kung sinaktan ka man ito or inilagay ka nito sa third party file number 1. Kung ano yung ginawa niya sa'yo, ganun yung mangyayari sa kanya. Okay. Kung hindi humingi ng tawad tong person na to, file number 1. Again, kung hindi humingi ng tawad to. Pero, lahat naman kasi ng bagay na ginawa mo na hindi maganda sa kapwa mo, pamilya mo man, kamag-anak mo man, kapatid mo, or ano, naniniwala kasi ako na kung hindi mo ito hiningi ng tawad, unang-una, kay Lord, kay God, at doon sa person na nasaktan mo, it cannot be, kumbaga parang, hindi pa ganon-ganon mafo-forgive. Okay, tingnan pa natin. 4 of Cups. So, karamihan nga dito is water sign. Meron din ako nakita dito na kahit na ano pa, kung halimbawang dumating man yung pagkakataon na may mga offer na dumating sa kanya, pwedeng paano ko ba sabihin to? Pwedeng hindi niya maabutan yon, hindi niya makuha. Kasi nga, meron ako nakita na this is a kind of a person na pessimistic din Pessimistic. Mahilig magreklamo. Okay. Mapaghanap. Meron akong nakitang ganun na personality. Mapaghanap. May nakita din ako na isa sa magiging balik or karma nitong person na to is hindi niya makikita yung wish fulfillment
niya emotionally. So, kahit na ano pa man yung marating niya, sabihin natin na maging okay siya in regards of finances or halimbawa trabaho, parang kulang pa rin. Yung pakiramdam niya is parang kulang pa rin and may missing. Ganon. And meron ako nakita dito na pwedeng hindi mapalagay or mapanatag ng loob niya kasi he or she will feel na every person will attack her or basta walang kapanatagan ng kalooban niya. Kasi nga, guys, kapag meron kang nasaktan na tao or meron kang nasabihan na tao na hindi maganda, ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka matatahimik eh. Kasi alam mo, meron kang nasaktan. Kung, oo, sige, sabihin natin na merong mga person na talagang matitibay at talagang hindi tinatablan ng ganun. Pero ako kasi, somehow, naniniwala ako na every person, gaano man katibay yan, merong part dyan sa sarili nila na may konsensya na tinatawag, okay? So, yun ang nakikita ko, Four of Cups. Yung emotional nito, emotional fulfillment is hindi niya mahahanap kasi kahit ano man yung makita niya, kahit sabihin natin na meron mang nag-o-offer sa kanya or meron nagmamahal sa kanya, pakiramdam niya is not enough. Okay? And syempre, kapag pakiramdam mo is not enough or kulang pa, lagi mong kino-compare yung sarili mo sa iba. Kasi nga, meron din akong nakuha dito na this person is boastful or mayabang. Okay? Yung iba sa inyo ha, may nakita ko na kung sino man tong person na to, meron siyang personality na materialistic or mayabang. Okay? Maarte kung babae. Okay? Fire sign, water sign, or earth sign. Okay. So, tingnan pa natin. So, tingnan natin sa energy oracle card niya kung ano yung karma nitong person na to na nanakit sa'yo, pile number 1. 7th chakra, Archangel Uriel. So, 7th chakra is the crown chakra natin. Okay. This is the chakra na nagko-connected sa atin sa divine. Okay. So, in short, intuition, the chakra that, alam mo yun, yung basta yung about sa spiritual. Okay, so pwedeng kasi ako naranasan ko na rin kasi yon na alam mo yung parang walang connection sa divine, yung parang disconnected ka, though araw-araw or everyday ka naman na nairaraos mo, pero alam mo na parang lost ka, ganon. So meron ako nakikita na itong person na to makakaramdam ng ganon, yung parang lost siya, malungkot siya, parang may kulang sa buhay niya. Okay? Yung fulfillment ba na tinatawag natin is parang mawawala yon. Yung pagiging well-being mo, yung parang alam mo yon, awareness. Yan. Okay, so tingnan pa natin. All tied up. Ayun. So, again, nakikita ko dito na isa sa karma nitong person na to is feeling niya nakakulong siya or nakagapos siya sa isang sitwasyon or isa emotion na hindi niya alam kung ano yung makakapag-fulfill sa kanya. Okay? Hindi tahimik ang kalooban nito eh. Ano din siya, defensive din siya. Okay, magiging defensive din siya sa lahat. Kasi nga, pwedeng magiging, mawawala din yung trust niya, okay, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi nga, siguro binitray ka nitong person na to pile number 1. So, kung ano nga yung ginawa niya sa'yo, yun ang mararamdaman niya.
So, kung binitray ka niya, iisipin niya, yung mga taong nasa paligid niya, is ibibitray din siya. Okay? So, magiging ano to. So, ang mangyayari, itataas niya yung guard niya. Magiging guarded siya. So, mawawala yung sense ng trust niya. Okay, in short. Pile number 1. So, tingnan pa natin. Ace. Leo are fire sign, okay? Siguro ano to, Ace of Wands. Wands. Okay, yung passion niya na tinatawag, okay? Yung passion niya na tinatawag, it could be a fire sign na, pile number 1. Yung passion na tinatawag is mawawala yun. Sabi ko nga sa inyo, magiging malamlam ang buhay nito, pile number 1 eh. Kung sino man tong ex na to eh. Ang mararamdaman nito is para siyang nalulunod sa emotion niya. So, ang magiging kalaban nito, pile number 1, na nararanasan niya at pwedeng tumalo sa kanya is emotion. Okay, so it can be heart. Kasi niniwala ko most of the fire sign na yung iba, hindi ko naman nila lahat, is not totally emotional, okay? So, pwede nga mangyari dito is yung emotion ang magkaroon siya ng problema. Pwedeng magkaroon mo siya ng partner ulit, pero emotional fulfillment is hindi niya makita. Okay? Meron akong nakikita at nararamdaman na this person is very overwhelmed as of now sa emotion niya. Kasi feeling niya lost siya. Feeling niya hindi niya alam kung paano makalabas sa isang sitwasyon. So, it can be na heartbroken din tong person na to. Or pwede ikaw yun, pile number 1, kung ikaw man ang ex, yung nanonood. Ikaw yung ex na nanakit sa person mo. Okay? Ano to eh? Meron ako nakita dito na she or he experiencing yung ano niya, yung dark side niya. Dinadive niya ngayon yung shadow side niya. Okay? Kasi kapag halimbawa andun ngayon tayo sa sitwasyon na yun eh, very parang roller coaster ang emotions nun. Kasi nga, syempre, parang siguro yung lahat ng trauma mo sa katawan, childhood trauma mo sa relationship, maglalabasan kasi yun and kailangan kasi ma-overcome mo yun, okay? Pile number 1. So, pwedeng itong person na to is dumadaan sa ganun ngayon. Okay? Emotional turmoil, kung tawagin. Sorry hindi ko alam kung tama ba pagkaka-pronounce ko, pero yun yung nakikita ko. Next, cycles, change, completion. So, meron ako nakita dito yung iba sa inyo, pile number 1, this person na nanakit sa'yo, cannot be completed the cycle. So, pwedeng yung mga old habit niya or kung ano man yung karmic lesson niya is paulit-ulit niyang pagdadaanan yun hanggat hindi siya natututo. Okay? Okay. So, isa yon sa mangyayari sa kanya, pile number 1. So, kung ikaw man to, pwedeng ito ang mangyayari sa'yo, pile number 1, hindi mabago yung old habits. Hindi mabago yung negative. Halimbawa, kung negative thinker to, halimbawa, pessimistic tong person na to, hindi niya maalis yon and dadalhin niya yon paulit-ulit. Relationship by relationship by relationship. Hanggat hindi siya natututo doon sa bawat cycle na pagdadaanan niya, hindi mababago at hindi mako-complete. Okay, pile number 1. Okay. So, next. Nostalgia, memories. Okay, so again, this person is having a emotional turmoil as of now. Why? Kasi siguro nakukonsensya siya, okay? Kailangan niya kasing pagdaanan to eh.
pile number 1. Kasi siguro, on the time na ginagawa niya yon, yung sinasaktan ka niya or nung actual mismo na nangyayari yon, hindi niya iniisip yung actions niya. Or maybe this person is not hindi naniniwala sa karma. Po pwedeng ganon. Pero nakikita ko dito, this person is very, nalulunod siya ngayon sa emotions niya. At kung ano man ang dahilan nun, this is the part of the lesson, okay? Doon kasi sa ginawa niya sa'yo, pen number 1. Or po pwedeng, kung sinaktan ka man ito, nilagay ka nito sa third party, sabi ko nga sa'yo, kung ano yung ginawa niya sa'yo, yun ang mararanasan niya. So, siguro, merong dumating na, or ipinarating or ipinadala na person na magbibigay ng lesson sa kanya, na which is mamahalin niya ng sobra. Okay, guys, ulitin ko, kung nanonood kayo or matagal na kayong nanonood ng tarot reading, malalaman ninyo, or alam ninyo ang about sa karmic partner, or karmic, yung karmic na na lover, na akala mo, baka twin flame ko to, ganyan, pero hindi mo alam na this is a karmic person lang pala. So po pwedeng ganon. So this person na pinadaan sa kabuhay niya ngayon, or kung in relationship man siya ngayon, this is the person na magtuturo sa kanya ng pinaka mahirap na lesson. Okay. And I hope, I hope na matutunan nung person na to kung ano yung lesson na dapat niyang matutunan. Hindi natin wini-wish na mapahamak siya or what. Pero kasi guys, naniniwala ako na ang isang person, kaya siya umaakto ng ganun, is dahil ganun siya minold, o pwedeng ganun yung nakita niya sa environment niya, ganun siya pinalaki, or ganun lang talaga yung kinalakihan niya or yung survival mode niya. Kaya ganun yung paulit-ulit na ginagawa niya sa every nakakarelasyon niya or what. Okay, so lagi nating tatandaan na kung sakali man na meron tayong makasalumuhan na ganitong person, pile number 1, magpakita pa rin tayo ng compassion, okay? Kasi iba't iba kasi yung pinagdadaanan ng bawat tao. So it can be na may problema to sa family or may problema to sa parents niya. Hindi natin alam eh. Kaya siguro naging ganun yung mindset niya about in relationship. Kung ano man yung reason kung bakit kanya nasaktan, pile number 1. Okay, so meron ka dito ang advice card. So it can be advice on love, career. Okay, tingnan natin. So, advice is Hanged or Senate. By the way, this is a Cat Guru's Oracle card. Okay, basahin natin. Sometimes, in relationship, you have to play politics. Rise above your litter, stay true to your values, and you will nap soundly. Okay. So, ang nakukuha ko dito, pile number 1 dito sa advice mo maging totoo ka lang, okay? Maging totoo ka lang sa sarili mo. Kung alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo yung best mo at hindi mo kailangan mag-guilty din kung siguro, kasi may nakikita ko, yung iba sa inyo siguro, inisip nyo minsan or dumating ang time na inisip niyo na siguro ako yung may pagkukulang or ako yung may mali. Kaya siguro nagloko tong person na to o kaya siguro kasi naktan itong person na to or niloko ko. Karamihan sa inyo, pile number 1, nakita ko na po pwedeng niloko ka nito, nag-cheated to, or nagsinungaling sa'yo to. May nakikita kong ganun ha. So, wag mong sisihin yung sarili mo, pile number 1, kung ito yung ginawa ng person. Kasi kung ano man yung ginawa niya, hindi yun about sa'yo. Okay? Hindi ikaw ang may problema. Okay? Basta alam mo na yung meron kang values, ginawa mo yung best mo nung kayo, itong person na to, or kahit ano pa man kung hindi man to lovers ha,
Basta alam mo na ginawa mo yung best mo, naging totoo ka, hindi ka gumawa ng hindi maganda sa person mo. Sabi dito, you will nap soundly, makakatulog ka na mahimbing. Okay? So, be true to yourself, always be good sa people, pile number 1. Kasi libre ang maging mabuting tao, so walang bayad yan. Okay, pile number 1. So, I hope pile number 1 nag-resonate sa'yo to. So, ito, yung pagdadaanan or magiging karma nung person or yung ex mo na nanakit sa'yo, pile number 1. Okay, so, again, kung hindi ka pa nag-subscribe, pile number 1, please subscribe, okay, sa ating channel para mas lumaki ang ating community at marami pa kayong aabangan, okay? So, again, pile number 1, maraming salamat. Go na ako kay pile number 2. Don't forget to comment, to put your comment on the comment box kung nag-resonate sa'yo yung reading, okay? So, thank you so much, pile number 1. Bye! Hi, pile number 2. Kung pile number 2 ang napili mo, so tingnan natin, ano ba ang karma ni ex? Okay. What is your ex karma? The one who hurt you. So, tingnan natin pile number 2. Ano ba ang karma ng ex na to na nakit sa'yo? Pwedeng hindi ex, pwedeng family member, pwedeng any person na nakit sa'yo. So, again, uulitin ko, hindi tayo, we don't want to wish any ill on this person or kung sino man itong mga person na to, okay? So, titingnan lang natin kung ano yung advice, kung ano ba yung pagdadaanan nitong person na to. Para at least kahit paano aware ka, okay? Pile number 2. So, start na tayo, pile number 2. 5 of Swords. Confusion. Meron ako nakikita na it could be an earth sign, a Gemini, Aquarius, and a Libra. Okay. So, this person na nakit sa'yo, pile number 2, is a overthinker person, okay? So, nakikita ko dito, ang magiging, ano naman niya, magiging pagsubok naman yan, magiging karma niya. Siguro ha, pile number 2 is yung mind naman niya. Kung this is a earth sign, hindi matatahimik naman ang utak nito, pile number 2. Okay? So, this is a kind of person na magkakaroon siya ng maraming worries. So, hindi mapapanatag ang isip nito kasi hindi mapapahinga. Kasi nga, marami siyang responsibility siguro na pagdadaanan. So, this is the part of his, her, or karma. Okay, pile number 2. So, you could be an air sign din, okay? Or a water sign. So, may nakita ako. Scorpio, Cancer, Pisces. Okay. An overthinker. 10 of Pentacles. Earth sign. So, siguro some of you is an earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, or this person, okay? Vice versa. Take what's resonate. So, maybe this person, meron ako nakikita dito na siguro kung itong person is sinaktan ka nga ng sobra, pwedeng magkaroon siya ng problem or dadaan siya ng challenges or struggle sa family life niya, okay? Or financial aspect, okay? So, pwedeng magkaroon to ng problem financially or sa pera, okay? 10 of Pentacles is for me is Pentacles is a coin, okay? Completion, parang ganyan. So, may nakikita ko dito na siguro kapag tong person na to, pile number 2, is gusto nang mag-settle, hindi mangyayari yun. Kasi, hindi pa siya stable. Okay? So, may nakikita ko doon. So, nasa head tong person na to ngayon. So, isip siya ng isip. Okay? So, yun siguro yung pagdadaan niya. Okay, tingnan pa natin.
The Empress. Oh. So, malakas sa akin dito, yung iba siguro sa inyo, earth sign. Or maybe this person is an earth sign. Okay, so meron akong nakuha dito and narinig na po pwedeng may mabuntis tong person na to, but hindi siya makakapag-provide para dito sa person na to kasi nga hindi pa siya stable. Okay. Or po pwedeng nagkaasawa na to, kung sino man tong person na ex mo na nakit sa'yo, may asawa to ngayon, and he is having a problem or she is having a problem ngayon sa family niya with her wife or his wife. Kasi nagkakaroon sila ng problema siguro sa pera, or it can be health, okay? Health problem. Okay? So, again, hindi naman natin wini-wish or hindi tayo natutuwa na dumadaan yung person na to na nanakit sa'yo sa ganitong sitwasyon, okay? File number 2. So, titingnan lang natin para at least aware lang tayo, okay? So, yun ang nakikita ko, file number 2. Earth sign, an earth sign, and a water sign, okay? So, take what's resonate. So, tingnan natin. So, meron tayong 2 cards sa energy oracle natin. So, tingnan natin. What is the karma of this person na nanakit sa'yo? File number 2. First card, cornucopia. Again. Okay? Again. For the second time. A cornucopia card is about having plenty, or kung napapansin nyo yung card, file number 2, ano kasi to parang, alam mo yung siksik, liglig, at umaapaw, in short. Parang ganun yung card niya. Ganun ang ibig sabihin ng energy check-up niya na oracle card. So, it can be, sabi ko nga sa inyo this person is not stable pa financially. So, yun ang magiging karma niya. Yun ang pagdadaanan niya. Kasi, sinaktan ka niya, okay? So, yun yung lesson na pagdadaanan niya. Siguro itong person na to sumasakit ang ulo kasi she is having or he is having a financial difficulties ngayon. Okay? Meron akong tingling sensation. So, ibig sabihin, resonated to. So, this person is dumadaan sa pagiging lack ngayon financially. Okay? So, hindi siya fruitful. Yung what I mean is yung sagana. Okay? Again, tingnan nyo tingnan nyo mabuti. Kasi makikita nyo dito sa card, a goat horn, sagana kasi to. So, maraming fruits, maraming biyaya, siksik, or basta nag-uumapaw na it can be a pentacle, a food, a fruits. Hindi, kumbaga, in short, hindi nagbubunga. Okay? So, po pwedeng, meron din ako nakita dito na kung halimbawa may asawa man to, file number 2, hindi sila makapag-conceive. Okay? Hindi sila makapag-conceive nung partner niya. Okay? Kung halimbawa mananiloko ka nito. Okay? Okay. So, second card, tingnan natin. Ooh, patience in reverse. So, again, uulitin ko this person is nauubusan ng pasensya. So, po pwedeng yung emotional emotional niya is medyo nagiging unstable. Okay. So, meron din ako nakita dito na this person is may tendency na maging, ano bang word nun? Irritable. Okay. So, this person is irritable. Kasi nga, nawawalan na siya ng pasensya. Nawawalan siya ng pag-asa. Kumbaga parang siguro lahat na ginawa na nito lahat na ng paraan ginawa na nito siguro to earn money, to have a stable job, or to have a savings, parang ganyan, or para magbunga kung ano man yung ginagawa niya. Pwedeng ginagawa, tinatry nga nila mag-conceive,
Pero, walang nangyayari. So, hindi nag-work. Okay? So, yun yung nararanasan nyo. Or, pile number 2, kung ginamit ka nito or ginamit ka nito financially, nitong person na to. Ha? Kung ginamit ka nito financially, ginamit ka, pinirahan ka lang in short. Okay? So, yun ang mangyayari sa kanya. Pwedeng hindi sila makapag-conceive ng asawa niya. Pwedeng unstable siya sa finances, kaya nagkakaroon sila ng problema sa pamilya. Okay, nung asawa niya. And pwedeng hindi rin to makatulong sa parents niya. Okay? Pwedeng may health problem sa kanila. So, this person na nanakit sa pile number 2, nakikita ko na emotionally hindi siya okay. Mainit palagi ulo nito, palagi sila nag-aaway mag-asawa, palagi niyang inaaway kung sino man yung mga person na malapit sa kanya. And hindi matahimik yung isip nito, kakaisip, kakahanap ng solusyon. Pero this is part of his or her lesson. Okay? So, tingnan natin. Chemistry, passion. Okay. What I see here, it can be a water sign din ha. Meron akong nakita dito, o water sign. So, meron akong nakita na it can be kung meron mang tong girlfriend na ngayon. So, nagkakaroon sila ng problema nga, hindi na sila magkasundo. So, yung chemistry na dating meron and yung passion na dating meron is wala na. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, pag-aaway dito. Pile number 2. So, meron ako nakita na pwedeng nag-aaway sila palagi nitong person niya. And siguro, ikaw, pile number 2, is a kind of a person na maunawain ka, mapagbigay ka. Siguro itong person niya na to ngayon is mapaghanap. Okay? And you could be a passionate person, pile number 2. Pero itong person niya ngayon or yung girlfriend niya is not. Kabaliktaran ng ugali mo. Okay? So, tingnan pa natin. Ooh. Party. External. In reverse. Katulad nung sinabi ko sa'yo, again, yung happiness, hindi niya na maramdaman. Hindi siya pag-mall, hindi siya makabili ng mga gamit niya, hindi niya what I mean is yung, happiness, socialize, hindi niya na rin magawa. Why? Kasi nga, paano ka pa magkakaroon ng socialization at may kipagbonggahan or may kisama sa mga friends mo, halimbawa, paglabas-labas, pag ganyan-ganyan, kung wala ka namang budget. Na? Sa bahay nga niya, meron silang siguro kung pamilyado na tong person na to, meron nga silang problema na hindi masolusyonan. Siguro may health problem nga sa kanila, merong lack of financial. So, siguro pwedeng marami din, nagkaroon to ng maraming anak. Okay? And hindi niya na alam kung paano masustain yung mga needs nun. So, paano ka pa makakapag-party kung gano'n? Kung marami kang responsibilidad, ha? Pile number 2. So, gano'n yung nararanasan niya. So, tingnan pa natin. Assistance. Spirit guides. Okay? So, what I see here, since maybe this person is a spiritual person also, okay? Siguro, meron ako nakikita dito na itong lesson na to, pile number 1, na nararanasan ng person na nakit sa'yo, ex mo man, or kung sino man to, talagang binigay sa kanya to. Kasi nga, sabi nga natin, diba, kung ano yung ginagawa natin, talagang may kalakip kasi yun talaga, na lesson din. Okay, so meron akong nakita dito na siguro kung dati nagkakaroon siya ng assistance or tinutulungan siya ng mga spirit guides niya, I don't know. Depende, pile number 2, kung ano yung pinapaniwalaan mo, okay? Siguro right now, nawala na yun sa aura niya or nawala yun sa sarili niya kasi nga, she is focusing on material things, okay? So, yung spiritual aspect niya sa person is nawawala. Pwedeng hindi na ito nakakapag-church, pwedeng hindi na ito nakakapag-simba, hindi na nakakapagdasal kasi nga, she is more on the
3D. Okay? Kasi nga, he or she is lacking a pentacle. Okay? So, wala tong ginawa kundi mag-isip ng mag-isip. Siguro sumideline, kumita, mag-ipon, or siguro marami tong responsibility nga na binabayaran, maraming tinutulungan, maraming kailangan alam mo yun, intindihin. So, yung spiritual aspect niya or yung ayun nga, yung as a well-being, nawala na yun. Okay? So, meron kang one card, pile number 2, advice on relationship, on career. So, overall advice to pile number. So, titingnan natin ha. By the way, this is the Cat Guru's Oracle card. Okay? So, tingnan natin. Enos Cat. Always take the right angle. Don't be obtuse. Sorry ha kung mali yung magkaka-pronounce ko. Curiosity never actually killed the cat. The best ideas are like cats. They like to creep up on you. So, what I sense here, pile number 2. Okay. So, pile number 2, may nakuha ko dito ha. Don't be afraid to learn or to okay. May nakuha ako dito, pile number 2. Siguro, nung sinaktan ka itong person na to, takot ka nang magmahal ulit. Okay? May nakuha ako dito na ayaw mo nang ma-fall in love ulit. Ayaw mong umalis sa comfort zone mo. Okay, siguro nagka-trauma po, pwedeng pile number time, so sorry pa, pwedeng nagka-trauma ka siguro nung sinaktan ka nitong ex na to or nung person na to. Ang advice sa'yo ng card is, wag ka daw matakot na lumabas sa comfort zone mo. Pile number 2. Okay, wag kang matakot na mag-explore ng other options. Kung itong person man na to, pile number 2, isinaktan ka, rest assured, okay, na may ipapadala si Lord, ang divine, na someone na ipapakita kung ano talaga yung totoong worth mo as a person. Pero, mahalin mo muna yung sarili mo. Okay? So, siguro kung ginamit ka nitong person na to, ni-use ka lang nito financially, mahalin mo yung sarili mo. So, ano mo muna, ipamper mo muna yung sarili mo. Siguro kung hindi ka nagpapa-rebond before or hindi ka nagpapaayos, hindi ka nagpapamassage, take that massage. Okay? Take that rebond. Ano ka muna, magpa-blooming, love yourself. Kasi, kapag nakita ni Lord, nakita ng divine, nakita ng universe na mahal mo na yung sarili mo, that's the time at pwedeng mangyari na magpadala sila ng person na magiging additional na lang. Okay? At magdadagdag ng spice sa buhay mo. Kasi nga, you already love yourself. Okay? Hindi ka na people pleaser. Hindi ka na yung parang needy. Okay? So, may nakuha ko dito na needy siguro. Siguro, meron akong nakuha na nakikita mo na yung red flags nito. Itong person na itong nanakit sa'yo. Na ginagamit ka lang nito financially o kung ano pa man. Pero, hindi mo siya pinagtutuunan ng pansin. Tuloy-tuloy ka pa rin. Okay? Siguro may times din na drain ka nito or may narinig ako sa mind ko na nagkanda utang-utang ka siguro dahil dito sa person na to. I don't know, pile number 2. Kung yun man ang nangyari, ang pentacles naman, pile number 2, madali lang kitain yun eh. Okay? Ang dapat na pagtuunan mong pansin is huwag kang matakot mag-explore. Okay? Huwag kang matakot na umalis sa comfort zone mo. Why? Pati yung idea na lahat ng tao isasaktan ka, is alisin mo yon. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao is pareho nitong person na to. Ang kailangan mo lang gawin, heal, okay? Love yourself, para at least sa mga susunod or may iparating man sa'yo si Lord na right person, makikilala mo siya.
na yun yung person mo. Okay? Kasi healed ka na, mahal mo na yung sarili mo. Okay? Pile number 2. So, yun yung nakikita ko dito sa reading mo, pile number 2. Okay? So, tingnan pa natin ano pa ba yung nakikita ko na pwede kong ibigay sa'yo na lesson or advice. Okay? And sabi daw dito, maging curious ka daw. Okay? So, walang masama kung makipag-usap ka, makipag-socialize ka. Okay? Siguro, nung partner mo to, kunyari, ayaw ka niya nakipag-socialize or masyado kanyang itinago or inalis sa mga friends mo, sa mga family mo, may nakita akong ganyan, masyado kanyang in-isolate. Okay? So, again, huwag kang matakot na umalis sa comfort zone mo, pile number 2. Okay? Okay. So, I wish nag-resonate sa'yo to, pile number 2. So, ito yung karma. Okay? Nung ex mo na nanakit sa'yo. Kung ex man to, past person, lovers, family member, friend, na nanakit sa'yo. So, ito yung pinagdadaanan nila ngayon na lesson, pile number 2. Ito yung karma nila ngayon. So, kung hindi man nag-resonate sa ito, pile number 2, pwede kang bumalik sa pile number 1. Okay? Baka sakaling mag-resonate sa'yo yung reading natin sa pile number 1. Again, I will appreciate kung magko-comment ka sa ating comment box kung nag-resonate sa'yo to. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe sa ating YouTube channel para at least mas lumaki pa yung community natin. Marami pa po kayong aabangan na pick a card reading or zodiac reading sa ating YouTube channel. And soon, maglalabas po ako ng announcement kung tatanggap na po ako ng personal reading. Okay, guys? So, I hope marami po kayong nakuhang lessons, messages dito po sa ating reading for tonight. Again, hindi natin wini-wish, hindi tayo natutuwa na dumadaan yung person na yon sa pagsubok ngayon. Okay? So, pag-pray na lang din natin sila. Okay, pile number 2. So, thank you so much. Maraming salamat sa panonood. Subscribe and like and leave a comment. Okay, pile number 2. Bye!